Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy mo pang nasamin. Hallelujah. Ang presensya ng ating Panginoon. Lord, not by might nor by power, but by your Spirit, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yabukon na yan. Sandayan. Inukon na yan. Labakan na yan. Alam mo. Tinabukon na yan. Alam mo. Maganda yan. Maganda yan. Tsura. Maganda yan. Sandayan. Woo! Buksan ninyo ang inyong mga Bible, mga kapatid. Sa aklat ng Hebrews chapter 2, verses 5 to 9. Hallelujah. Sige lang mga kapatid, hayaan nyo lamang po ang bawat isa. Magsalita ng wika ay sa pinagkakalob ng Panginoon. Hebrews chapter 2, verses 5 to 9. Sabi ng Bible, mga kapatid, 2:5 hanggang 9 ng Hebreo, sapagkat hindi niya ipinasakop at sa mga anghel ang sanlibutan darating, na siya naming isinasaysay. Ngunit pinatunayan ng isa sa isang dako na sinasabi, ano ang tao upang siya iyong alalahanin? O ang anak ng tao upang siya iyong dalawin? Siya ginawa mo mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Siya pinutungan mo ng kalulatian at karangalan. At siya inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay. Inilagay mo lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kanyang mga paa. Sapagkat nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kanya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kanyang lahat ng mga bagay. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Sabi ng English translation, but we see Jesus. Hallelujah. Sa makatwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kalulhatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Dahil sa atin, mga kapatid. Muli po tayong tumayo sa pangalan ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Muli po natin itaas ang ating mga kamay sa ating Panginoon at manalangin tayo sa ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Blessed be your name, Lord Jesus. Salamat po, Panginoong Jesus, sa iyong kabutihan, Panginoon. Patuloy ka pong kumilos sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong mga salita at pagbibigay ng mensahe, Panginoon. Muli kang magbukas ng mga pusong sarado, Panginoon. Muli kang magbukas ng mga makikitid na isipan. Hayaan mong dumali ay mga salita, Panginoon, maging katwiran po namin, maging katotohanan po namin, Panginoon, at maging pamantayan namin sa aming buhay bilang Kristyano at bilang naghihintay sa iyong muling pagbabalik, Panginoong Jesus. Sangkapan mo ng kapangyarihan ng iyong lingkod, hindi upang sarili ko ang makita, kundi ikaw, Panginoon. Ikaw ang dapat mahayag, ikaw ang dapat makita, ikaw ang dapat sumilag, not by might nor by power, but by your Spirit, Lord Jesus. Hallelujah. Sa iyo po kami nagtitiwala at umaasa, at inaangkin po namin, Panginoon, ang iyong patuloy na pagtulong, ang iyong patuloy na pagsama sa aming kalagitnaan, Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kapangyarihan sa umaga ito. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, we pray a biblical conviction. We pray continuous revival. We pray continuous outpouring of the Spirit. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Woo! Hello, Kundayala Bakanda. Thank you, Jesus.
Panginoon, mga kapatid, at sabihin po natin sa ating katabi ang pamagat ng ating mensahe. Sabihin mo sa ating sa iyong katabi, but we see Jesus. But we see Jesus. Ngunit nakita ko si Jesus, sabihin mo sa kanya. Hallelujah, with all humility, integrity and love, sabihin mo sa kanya, ngunit nakita ko si Jesus. But we see Jesus. Hallelujah. We see Jesus today, mga kapatid. We see Jesus today. We see Jesus today. By His presence, by His power, by His Holy Spirit. We see Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mga kapatid sa Panginoon, tayong mga tao ay likas na naghahanap dahil may pangangailangan. Likas sa atin, mga kapatid, ang maghanap dahil meron tayong pangangailangan bilang tao. At lalo na kapag tayo po ay nasa sitwasyon na mahirap, nasa sitwasyon na kailangan natin ng tulong. Nasa sitwasyon na kailangan po natin ng agapay, aruga at alaga, mga kapatid. Normal sa ating tao, hallelujah, ang maghanap sapagkat meron tayong pangangailangan, mga kapatid. Normal sa ating mga tao maghanap sapagkat meron tayong ninanais. Meron po tayong hinahangad. Dati nga lang, kung maalala natin kung saan-saan natin hinahanap, hallelujah, ang mga pangangailangan natin. Kung saan-saan tayo lumalapit, kung kani-kanino tayo tumatakbo, mga kapatid. Pero nung dumating sa atin ang kaharian ng Diyos, hallelujah, nung dumating ang kingdom ng ating Panginoon, noong dumating sa atin ang kaharian ng Diyos, may ibang itinuro sa atin, may ibang ipinaunawa sa atin, may ibang ipinaalala sa atin ang ating Panginoon, mga kapatid, na kung dati sa kanila natin hinahanap, ngayon sa Kanya. Kung dati sila hinahanap natin, ngayon siya, sa Kanya, na nagbumula ang lahat ang bagay, na pinagbumulan ng lahat ang bagay. Ang Jehovah Jireh ang nagpo-provide, ang Jehovah Rapha ang nagpapagaling, ang Jehovah Nissi ang nagtatagumpay. Woo! Hallelujah. Hindi na sa kanila, kundi sa Kanya. Hindi na sila, kundi siya. At higit sa lahat, natutunan natin, mga kapatid, nung malaman natin mayroong paghahari ng Diyos na sinasabi ni Juan na dumating sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Yung kaharian ng Diyos, mga kapatid, natutunan natin, mayroong hari na sagot sa lahat ng pangangailangan natin. Sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo, iyaong nahayag sa laman, iyaong nagkatawang tao, mga kapatid, ang sabi binigay sa atin, sapagkat hindi lang natin kailangan ng aruga, hindi lang natin kailangan ng alaga, hindi lang natin kailangan ng hanap buhay, hindi lang natin kinakailangan ng trabaho, hindi lang natin kinakailangan ng kapit ng malasakit, kailangan natin ng tagapagligtas. Kailangan natin ang Diyos. Come on, I'm gonna push it. I'm gonna push it. Nag-i-enjoy ako, mga kapatid. Hallelujah. Ating natutunan, mga kapatid, sa Panginoon na sa kaharian ng Diyos ay mayroong hari na sangsagot sa ating pangangailangan, na sangsagot sa lahat ng ating katanungan, na sangsagot sa lahat ng ating kailangan. Sa ay si Jesucristo na ating tunay at nag-iisang Diyos. Sa si Jesucristo ang nagkatawang tao, ang ipiyako sa krus, ang namatay, inilibing,
muling nabuhay. Kung dati inaalok sa atin ang mundo pag may kailangan ka, pumunta ka sa kapitbahay mo, pumunta ka sa kahit kaninong tao. Pero nung malaman natin ang kaharian ng Diyos, ang sabi ng Bible, hanapin ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, ang lahat ng bagay, idaragdag sa iyo, idaragdag sa akin, idaragdag sa ating lahat. At ang kingdom na ito ng Diyos, hallelujah, ang kaharian na ito ng Panginoon ay mayroong benepisyo, mayroong pakinabang sa ating puso, mga kapatid. May naging kapakinabangan, may naging benepisyo sa ating mga buhay. Nang sabi ng Revelation chapter 21, verse 1 to 4, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam. At ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayan banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos. Na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. As siya'y mananahan sa kanila, as sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila, at magiging Diyos nila. Itong Diyos na naparito sa atin ay naging Diyos mo at Diyos ko. Ang sabi pa ng Biblia, mga kapatid, papahirin niya, hallelujah, ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati, hindi na magkakaroon ng pananambitan, ng hirap man. Ang mga bagay ng una ay naparang na, ay nawala na, ay lumipas na dahil sa ating Panginoon. Bagamat itong vision ni John ay para sa hinaharap, ang vision ni John, ang pangitain ni John ay para sa future, mga kapatid. Pero ay tiyak itong gagawin sa atin ng Panginoon. Tiyak itong ipinangako sa atin ng ating Panginoon. Tiyak itong sinabi, tiyak itong ginawa at gagawin ng ating Panginoon. Okay, gandang statement ng sinabi ng ating Panginoon. Napapahiri niya ang mga luha. Ngunit ang sabi ng Biblia, dooy wala ng pagtangis at pag-iyak. Ito po ay metaphoric. Ito po ay larawan at naglalarawan, mga kapatid, na yung mga bagay na nagpaiyak sa atin, babalikan ng Diyos, hallelujah, i-restore ng Panginoon, aayusin ng Panginoon, ibibuild ng Diyos, hallelujah. Tutulungan tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Hindi man literal na mapahit ang ating mga luha sapagkat sa kanyang kaharian ay wala ng pag-iyak, wala ng sakit, wala ng karamdaman, mga kapatid. Pero nakakatawang isipin at napakagandang pakinggan na mayroong tunay at nag-iisang Diyos na hindi lang napako sa krus, kundi willing balikan ang lahat na nagpahirap sa atin. Willing balikan ang lahat na nagpaiyak sa atin. Willing balikan ang lahat ang naging dahilan ng ating pagsubok at naging ating problema. Amen? Amen? Hallelujah! Hallelujah! Bahala ka, umuupo ka. Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, Jesus. Meaning, aayusin ng Diyos at itatama ng Panginoon. Doon sa kanyang kaharian na inilaan sa atin. Wala ng sakit at karamdaman. Wala ng kamatayan. Kundi pangako ng ating Panginoon. That's the kingdom that we serve. Yan ang kaharian na atin pong pinaglilingkuran. Yan ang kaharian na dapat nating inuuna. Yan ang kaharian na dapat nating hanapin.
Yan ang kaharian na dapat po nating taglayin. Yan ang kaharian dapat nating pasukin. Dapat nating bigyan ng panahon. Bigyan ng pansin. Because nowadays, hallelujah, help me God. Dahil ngayon, sa panating ito mga kapatid, even mga Christians, gusto ng hari pero ayaw ng kaharian. Gusto ng kaharian pero ayaw ng hari. Even Christians nowadays, even Kristiyano na ngayon, kahit mananampalataya na ngayon, gusto ng kaharian pero ayaw ng hari. Gusto ng hari pero ayaw hanapin yung kaharian. Sabi ng Bible, hanapin ninyo ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, ang lahat ng bagay, idaragdag sa iyo ng Panginoon. Masikip ang mapunta ng kaharian ng Diyos. Mahirap ang daan, papunta sa kaharian ng Panginoon. May hahatag sa atin, papunta sa kaharian ng ating Panginoon. Pero ang pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Come on, let us praise the Lord. Yan yung ating possess. Yan yung ating hanapin. Yung kaharian ng Diyos. Hindi yung sanlibutan ito. Naalala ko, meron ako nabasang isang post sa Facebook, mga kapatid. Prayer ng isang Christian. Hallelujah. Yan sabi ng prayer niya, Dear Jesus, forgive us for living a life as if we are not waiting for your coming. Sabi ng nag-post, sabi ng prayer ng isang Christian. Sabi niya, Lord, patawarin mo kami, patawarin mo ako. Kung nabubuhay ako sa buhay ko na para bagang hindi ako naghihintay sa pagbabalik mo. Yan ang sabi niya pa, forgive us, Lord, for getting too comfortable in this world, for chasing temporary things as if they were eternal. Sabi niya, patawarin mo ako, Panginoon, kung para bagang nagiging easy ako sa paglilingkod. At inuuna ko pa yung mga temporaryong bagay na para bang eternal ito. Hallelujah. I know that prayer, mga kapatid, ay may dating sa ating puso. Alam ko yung prayer na yan, mga kapatid, ay may dating sa ating mga puso. Dahil may mga pagkakataon sa buhay natin na namumuhay tayo na parang hindi tayo naghihintay sa pagbabalik ng Diyos. Nabubuhay tayo, yes. Nagtatrabaho tayo, yes. Nag-aaral tayo, yes. Pero alam natin, mga kapatid, namumuhay tayo pero hindi natin talaga hinihintay ang pagbabalik ng Diyos. Kasi wala tayong ginagawang pagtitiis, wala tayong ginagawang sakripisyo, wala tayong ginagawang tunay na paglilingkod sa Panginoon. At may mga pagkakataon, mga kapatid, na nagiging komportable tayo sa buhay natin, na nagiging easy tayo, na wala tayong ginagawang paghahanda, na wala tayong ginagawang pagmamadali, na para bagang yung inuuna mo, para bagang eternal at panghabang buhay. Na para bagang yung inuuna mo kaysa Diyos ay tatagal at hindi masisira. Na para bagang yung pinahahalagahan mo ay hindi mawawala at hindi masisira. Come on, hallelujah. Come on. Come on. Come on. God is speaking today. Masyado kang komportable, masyado kang easy, masyado kang naglalaro sa paglilingkod sa Panginoon, na para ba nakalimutan mo naghihintay ka sa hari. We must see Jesus.
Tingnan natin si Jesus. Masdan natin si Jesus. The author and finisher of our faith. Ang may akda, ang may pasimula ng ating pananampalataya, ang magtatapos ng ating pananampalataya. Hallelujah! He is the captain of our salvation. Siya ang kapitan ng ating kaligtasan. Siya ang Diyos ng mga Diyos. Siya ang hari ng mga hari. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Kaya ang sabi ng binasa natin talata, mga kapatid, lahat ng bagay ay sumuko sa ating Panginoon. Kasi sino tayo para hindi sumuko sa Diyos? Sino tayo para hindi sumunod sa Panginoon, mga kapatid? Sino tayo para hindi unahin ang Diyos? Sino tayo para mas pahalaga ng ating buhay, ang ating sarili kaysa Diyos? Tayo galing lamang sa alabok at babalik din sa alabok. Wala tayong dinala nung tayo isilang. Wala rin tayong dadalhin pa uwi. Oh, thank you, Jesus. I know, ganito na yung ating mundo. I know, naghihirap tayo. Nahihirapan tayo. Dumadaan tayo sa problema, dumadaan tayo sa pagsubok. Palala ng palala ang mundo, pasama ng pasama ang mundo, mga kapatid. But I see Jesus na kumikilos. I see Jesus na gumagawa behind the scene. I see Jesus kumikilos sa pamilya. I see Jesus kumikilos sa pagsubok. I see Jesus working behind the scene. I see Jesus na naghihimala. I see Jesus na nagpapala. I see Jesus na gumagawa. Kahit masama ang pangyayari, ginagawang mabuti. I see Jesus na nagbabago. I see Jesus na nagpo-provide. I see Jesus na nagpapagaling. I see Jesus na nagliligtas. Kahit kayo ang mundo, kahit kayo ang paligid, I see Jesus. Nakikita natin malinaw ang Panginoong Jesus. Come on, kung may mga negatibong bagay sa iyong buhay, kung may mga negatibong bagay sa iyong pamilya, kung may mga negatibong bagay sa iyong isipan, kung may mga negatibong bagay sa iyong puso, I see Jesus. Nangyari hindi yan sa panahon pinagpapala ka. Nangyari hindi yan sa panahon ng galing ka. Nangyari hindi yan sa panahon ng ayos sa kalagayan. Kundi in the midst of brokenness. In the midst of mess. Sa gitna ng dilim, sa gitna ng bagyo, sa gitna ng unos, I see Jesus. I see Jesus. Sabi ng iba, ba't pa kayo naglilingkod? Wala nang pagkakataon yan. Gina-aksela ng oras sa ano. I see Jesus. Hindi. Nakita ko si Jesus. Nakita ko siya. Sabi ng iba, wala ka ng pagkakataon gamitin ng Panginoon. No! I see Jesus! Ialala ko na yan. Sabi ng iba, wala ka ng pangarap. Wala ka ng mararating. Wala ka ng mababago. No! I see Jesus in your life. I see Jesus in your finances. I see Jesus in your weakness. Even in your weaknesses. I see Jesus. I see the grace of God. Sabi ng Bible, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa mayaman, no. Para sa malalakas, no. Para sa mga sa buhay, no. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya
ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Nakikita mo man negative at pabagsak, palugi ang buhay. But I see Jesus. Hallelujah. Nakikita ko si Jesus sa iglesia ito, mga kapatid. Nararamdaman ko si Jesus sa iglesia ito, mga kapatid. Nagpapakita si Jesus sa iglesia ito, mga kapatid. I see Jesus. Dahil siya ang dahilan ng ating paglilingkod. Siya ang tumawag sa atin, mga kapatid. Siya ang nagligtas sa atin. Hallelujah. Si Jesus ang naghanda ng ating kaligtasan at siya rin ang magtatapos nito, mga kapatid. Hallelujah. At ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay nagdulot ng isang mabuting balita. Bagamat 2 gabi o 3 gabi at 3 araw nakalibing na yung takot, nandun yung lungkot, mga kapatid, at kawalan ng pag-asa nung panahon ng kanyang mga disipulo. But on the 3rd day, hallelujah, na pagkatapos at pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay muling nabuhay. Si Jesus ay bumangon sa mga patay. Si Jesus, sana pinaglilingkuran ko. Sana tunay na Diyos na nagkatawang tao at bumaba sa mundo natin ay muling nabuhay. That is the good news. Yan ang mabuting balita. Nabuhay siyang muli, church. Kaya kung si Jesus ay nabuhay muli, isa ito malaking statement at isa ito magandang statement. Siya ang bahala sa iyo. Siya ang gaganti sa iyo. Siya ang mag-iingat sa iyo. Siya ang magpapadala sa iyo. Si Jesus. Masdan mo lamang si Jesus. Masdan mo lamang si Jesus. Siya ang tutugon sa iyo. Siya ang magbibigay ng tulong sa iyo. Dahil nakikita ka ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Nakakatawang isipin, brother ninyo, na ang ating Panginoong Yesus hindi lang bumuhay ng patay. Nakakatawang isipin, mga kapatid, press, na ang ating Panginoong Yesus hindi lang bumuhay ng patay. Nakakatawang isipin, hindi niya lang binuhay yung anak ni Jairus sa Mark chapter 5. Hindi niya lang din binuhay si Lazarus sa John chapter 11. Naranasan niyang maging mamatay. Naranasan niyang ilibing. Hallelujah. Naranasan niya yung dilim. Naranasan niya yung kawalan ng pag-asa. Naranasan niya yung takot. Pero pagkatapos ng lahat ng iyon, nabuhay muli sa bilang aliwanag, nakita ang pag-asa, at Diyos ay nagkatawag tao, muling nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit, at nangakong babalik. Siya'y nangakong babalik. Kaya sabi ng mga anghel, noong panahon ng mga disciple, ba't kayo nakatingin sa itaas? Itong si Jesus na inyong nakitang umakyat sa langit, ay siya rin bababa. Amen? Siya rin bababa. And it is the good news pa. Kung si Jesus hindi lang bumuhay ng patay, kung di nabuhay mula sa mga patay, may pag-asa tayo, mga kapatid. Ang lahat ng patay na sitwasyon sa buhay ay bubuhay ng Panginoon. Ang lahat ng patay na sitwasyon sa buhay ay bubuhay ng Panginoon. Ang lahat ng patay na pag-asa, patay na kumpiyansa, patay na tiwala, mga kapatid, bubuhayin muli ng ating Panginoon. Amen. Kaya may reason tayo para sambahin si Jesus. May dahilan tayo para sambahin si Jesus sa Espiritu at katotohanan. Bakit? Muling nabuhay ang ating Panginoon. Kung hindi nabuhay ang Panginoong Jesus, bali walang ating pangangaral. Kung hindi muling nabuhay si Jesus, bali walang ating pagpupuri. Bakit? Walang ebidensya. And yes, wala tayo doon ng panahon yun. Pero ramdam natin sa puso natin na siya'y buhay. Bakit?
Sapagat hindi may kakailan ng puso na naramdaman natin buhay si Jesus. Hindi may kakailan ng isip na nalaman natin buhay si Jesus. Siya ay buhay at muli na buhay. Kung hindi siya nabuhay, nasaan yung kanyang bangkay? But yan ang tunay na evidence na talagang hindi totoo yung sinasabi nilang ninakaw ang bangkay ni Jesus. Kung hindi talaga siya muling nabuhay. At yung telang lino na nakabalot sa kanyang bangkay, nakaayos. Eh kung kinuha, dapat hindi na inayos. Naalala niyo ba nung aking sabihin dito sa ating iglesia, yung patungkol sa tinuping tela? Sa kanilang kultura, kapag sila ay kumakain at mayroong bisitang dumating, yung hinandang panyo, mga kapatid, ay tutupiin nila. Di kagaya natin mga Pilipino, mga kapatid, bitaw sa ating kumain, ayos tayo. Pero yung bisita sa kanila, pagkatapos kumain, mga kapatid, tutupiin yung tela. Tanda, babalik ako dito. Hallelujah. Isang palatandaan na babalik muli ang ating Panginoong Jesus maliban sa sinabi sa mga alagad. Amen? Hallelujah. Kaya may reason ang ating pagpupuri, may reason ang ating pagsamba sa ating Panginoon. May dahilan ang lahat. Dahil muling nabuhay ang ating Panginoon. Ngayon mo purihin ang Diyos at awitan, mga kapatid, sa paraang gusto mo awitan. Ngayon mo pasalamatan ang Panginoon dahil sa kanyang kabulihan, dahil sa kanyang ginawa sa iyo. Ngayon mo pasalamatan ang awitan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kung nabitin ka man kayo sa pag-awit, patuloy mong awitan ang ating Panginoon. Patuloy mong pasalamatan ang ating Panginoon. Patuloy mong sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Church, alam kong sangayon tayong lahat na sa ating pagpupuri sa iglesyang ito, nakikita natin si Jesus. Sa mga agree, naniniwala tayo mga kapatid, sa gitna, hallelujah, ng praise and worship, sa gitna ng pag-awit sa ating Panginoon, nakikita natin ang ating Panginoon Jesus. Ang kanyang kabanalan, hallelujah, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang paghihimala, ang kanyang kaluwalhatian sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya nga kapag nakikita mo ang Panginoon, hindi mo may kakailang itataas ang kamay. Hindi mo may kakailang bubuka yung labi sa pagpupuri sa ating Panginoon. Na parang gusto mo siyang hagkan, na parang gusto mo siyang lapitan, na parang gusto mo lumapit sa Kanya, at sabihin mo sa Kanya, Panginoon, ako ang iyong anak o Diyos. Hallelujah, naghihintay ako sa iyong pagbabalik, Panginoon. Ako ang iyong anak na nagtitiis ng kahirapan. Ako ang iyong anak na nagtitiis ng mga pagsubok. Ako ang iyong anak na nagtitiis sa ministry, Panginoon. Nagpapagal sa iyong gawain. Lord, ako yung anak mo, Panginoon. Hihintay ko ang pagbabalik mo. Hihintay ko ang dakilang papapakita ng dakilang pag-asa sa pamagitan ng iyong pagbabalik. Kaya nga nung makita ni Pedro, hallelujah, sa Matthew chapter 14, naglalayag sila, mga kapatid. Dumadaan sila sa unos, dumadaan sila sa bagyo. Ano sabi ng Bible, mga kapatid? Nung makita ni Peter si Jesus na naglalakad sa tubig, sabi ni Pedro, niya sinabing, hala. Niya sinabing, ano yun? Ang sabi ni Pedro, bagamat ang ilang apostol nagsabi, siya'y multo. Pero si Peter naglakas loob.
Panginoon, kung ikaw talaga yan, papuntahin mo ko dyan. Kasi kung makikita mo ang presensya ng Panginoon, gugustuhin mong lumapit. Hindi dapat palayo. Dapat palago. Hindi dapat palayo, bagkus palapit sa ating Panginoon. Kung makita mo si Jesus, kung makita mo ang kanyang presensya, hindi ka aagwat, hindi ka didistansya, lalapit ka sa kanyang presensya. Gayahin natin si Peter, kahit nagkakagulo dito sa bangka ko, kahit may unos, kahit may bagyo, pero yung kinakatakutan ko, nilalakaran mo lang, Lord, dyan ako sa piling mo, dyan ako sa presensya mo, dyan ako walang takot dyan, dyan ako may provision dyan, dyan ako may pag-asa dyan, dyan ako, gusto ko dyan, Panginoon. May kapayapaan dyan, may restoration dyan, may galak dyan, may saya dyan, may sigla dyan. Gusto ko dyan, Panginoon. Magpasalamat ka sa Panginoon, may presensya ng Diyos. Dahil kahit wala nang pinipresenta sa'yo, may presensya para sa'yo. Amen? Oh, hallelujah. Come on, amen? 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 Come on! Kahit wala na yung pinipresenta, yaman nandyan yung kanyang presensya. Makakaasa ka. Hallelujah. Kaya mas naisin mo ang kanyang presensya. At pag nakita mo, taramdaman mo ang kanyang presensya, huwag mo pigilan ang sarili mo. Huwag mo hayaan na hindi ka makalapit sa ating Panginoon. Lord, gusto ko dyan sa piling mo, Panginoon. Dyan walang takot. Dyan walang pangamba. Puno ng kapayapaan dyan, Panginoon. Puno ng pagsasaya, O Diyos. Hallelujah. Kaya sabi ng kanta, nais kong manatili sa presensya mo. Maghapon at magdamag, ikaw ang kailangan ko. Sabi ng kanta, makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo. Makamtan ko man lahat, mithin ang puso ko. Kung ako'y malalayo sa piling mo, paano na ako? Ngunit ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang nilanais ko. Sapagkat si Kristo ang tanging yaman na kailangan natin sa akin. Na hindi ka mangangailangan kailanman. And because Jesus is alive, dahil buhay ang ating Panginoong Yesus, mga kapatid, meron po tayong pag-asa at meron po tayong magandang tinatanaw, mga kapatid. Ang sabi ng kanta na ating kilala, because He lives, I can face tomorrow. Hallelujah. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Dahil buhay ang ating Panginoong Yesus at muling nabuhay ang ating Panginoong Yesus, wala ka nang dapat takot sa kinabukasan. Harapin mo ang kinabukasan. Harapin mo ang problema. Harapin mo ang pagsubok. Harapin mo ang takot. Dahil may kapangyarihan ibinigay sa iyo ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, Acts chapter 1 verse 8, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. And 1 Timothy chapter 1 verse 7, hindi tayo binigyan ng Diyos ng Espiritu ng takot, kundi kapangyarihan. Hallelujah!
Kapangyarihan. Kapangyarihan na kayang mapagtagumpayan ang lahat sa biyaya at tulong ng ating Panginoon. Amen. Masdan mo ang miracle worker, ang himala at milagro sa iyong buhay. Masdan mo ang iyong tagapagligtas, mga kapatid. You must see Jesus. Ganun naman ang paligid, you must see Jesus. At kahit ganyan ang paligid, magpapakita ang Diyos sa iyo. Magpaparamdam ang Diyos sa iyo. Sabi ng Awit chapter 61 verse 3, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking kanlungan, matibay na muog laban sa kaaway. The name of the Lord is the strong tower. Siya ang shield natin, mga kapatid. Siya ang ating kanlungan at matibay na muog. Kaya kung meron kang matibay na muog, hindi yan masisira. Kung may matibay kang pundasyon, hindi yan matitibag. Kahit unos, kahit bagyo, kahit tao, kahit sitwasyon o senaryo, hindi yan mapapabagsak dahil si Jesus Christ ang matibay mong muog at matibay mong pundasyon. Come on, lift up your voice, mga kapatid. Sambahin natin ang Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. I see Jesus. Come on, bukas ang altar, mga kapatid. Inaanyayahan ko po kayo lumapit. Hallelujah. Jesus is alive.